Hello, good evening, good morning, good afternoon to everyone out there. It's me again, Ning Rose, for my day 4 of my Go Live challenge. So, my topic today is about fear. Share a fear that I have when I'm starting and how I push through. So, lahat ng tao may fear. Walang taong walang fear kasi part ng utak natin yan. So, we have a part of the brain that we call amygdala. That's the one that makes the fear that triggers in our brain. So, when I first started my digital business, my biggest fear wasn't failing. It was being seen failing. So, scared din ako sa pagsalita sa camera. At saka, syempre, digital business, tech savvy. So, nag-get over ko yan kasi yung digital business namin is with community, may mentor, may coaches. So, nag-get over ko yan. So, ang worried din ako sa mga tao na mag-judge sa akin. Tsaka, I'm thinking, what if no one buys? What if my content gets ignored? What if everyone thinks I'm trying too hard? So, yung fear natin almost keep most of us na silent. Almost. Pero ako kasi, kahit nasabihin mong basta ginusto, may ugali kasi ako na pag ginusto ko, ipupush through ko siya. Kaya lang, ang nangyayari sa akin noon kasi, kaya sa mga negosyo ko, ipupush through ko siya. Kaya lang yung partner ko nga, hindi siya yung, ano ba tawag doon? Hindi siya supportive. So, ako mismo yung naglalaylo dun sa ginagawa ko. Pero, kumbaga ngayon na-realize ko na ibahin ko na yung mindset ko. But then the only thing worse than falling is in public is never trying at all. So I pushed through by showing up even when I was scared. I post, I launch, I learned to be adjusted. Pinag-aralan kong maging meron kasi kaming ginagawa dito sa aming digital business na magagawa ka ng mga post mo. So, I need to learn that one. So, there were awkward days na quiet days, but every step build momentums. Sometimes, hindi ako nagpo-post. Minsan kasi parang, sabihin na natin, yung motivation mo parang medyo low. So, sabi nga dito, pag nagdi-digital business ka is consistency. So, isa sa mga pinapractice namin ngayon dito sa live challenge namin is to be consistent. At saka yung ma-practice namin na nagsasalita kami, humaharap kami sa camera. Sabihin na natin medyo nagta-tongue twist kami kasi nga hindi pa kami yung katulad ng mga broadcaster o kaya ng mga reporter na talagang sanay na sila sa mga camera. So, yung twist nito, yung moment na I stop worrying about what other thought of me is when everything start working. So, now I look back and I imagine if I let fear win. Kasi kumbaga sa siyempre pag ka magnegosyo, kailangan mo may puhunan. So, inisip ko, nag-iipon ka, pagdating ng araw yung ipon mo, pag wala kang binuong negosyo, wala rin mangyayari. Sabihin natin, alam niyo natin ang negosyo, sometimes mag-work siya, sometimes hindi. Pero kumbaga at least nag-try ka. Hindi yung pagdating ng araw, parang nangyari. Katulad na lang sa sabihin na natin sa pag-abroad. As I told you before, high school graduate.
So, wala sa hinala ko, wala sa isip ko kung na makakarating ako kung saan saang bansa. Nung nag-abroad ako, ang inisip ko, mapapatapos ko yung mga anak ko. So, kumbaga yun ang naging goal ko, mapapatapos ko yung mga anak ko. So, ngayon, napatapos ko na sila. Nag-isip naman ako, ano naman ang goal ko para sa sarili ko? Lagi na lang ba akong katulong? So, gusto ko naman maging CEO, gusto ko naman maging boss. So, kumbaga nagbibuild ako ngayon ng negosyo ko ngayon na alam ko na itong pinasok kong negosyo, pwede kong ipasa sa mga anak ko kasi can be a legacy sa tong business na pinapasok namin. So, I wouldn't created the freedom I have today. So, ang kagandahan kasi dito, pagka kunyari na-attain mo talaga yung negosyo na pag-aralan mo ng maayos, pwede ka na mag-retire sa trabaho mo. Marami, puro mga professional yung mga kasama namin dito. So, inspired ako sa kanila. So, if you're scared right now, that's good. That means you care. So, make the move anyway. Your future self will thank you. So, kumbaga pagka hindi mo ginawa, magsisisi ka na lang eh. Kumbaga may mga istorya ako. Sabihin na natin, hindi relatable dito sa aking topic. Ako, nung bago ako dito, gumagala ako. Nagtitrip-trip ako kung saan ako nagpupunta. Meron ako nakakausap, sabi, hindi ka ba natatakot? Wala kang hawak, tapos gala ka ng gala. So, sabi ko, hindi. Kasi kumbaga hindi ako papabayaan ni Lord. Alam niya yung nasa puso ko. Alam niya yung project ko. Alam niya yung ko. Kaya gagabayan niya ako. So, sa early stage ko dito sa Paris, nagawa ko na siya lahat. So, I'm so grateful. So, ngayon nag-venture ako ng business. Hindi ako tech savvy, pero pinag-aaralan ko siya. So, yung pagiging camera shy, mahilig din ako mag-picture-picture, pero yung pagsasalita talaga sa camera, medyo, oo pa minsan-minsan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. So, sa susunod po, meron pa uli kaming panibagong pag-uusapan at isi-share din namin sa inyo kung ano yung mga karanasan namin, yung mga narating namin. At saka kumbaga sa pagnenegosyo, marami talagang challenges. Maraming hindi naniniwala sa'yo. Pero kumbaga dito, pinapakita na